Marian, pwedeng sisingit lang Sige. po. Okay lang kasi yung power of the purse, ayoko ng banggitin ko na bahala. Ah, sir, tanong ko lang, kasi ang dami na ring discussions eh. First, do you mean to say na yung budget data na nirelease nyo po is not enough to merit a case? Not necessarily not irregular, but not enough to merit a case? Yun po ba yun? First of all, para malinaw, but I think you understand din naman, I have not yet uploaded everything. So, I'm uploading something more every day. When you see the proponent of a project, that is the basis for a closer legal study. But by the way, I'm not the ombudsman. I'm a legislator, and in aid of legislation, I just want the data published so that people can ask the question, why does a Batangueño have one-fifth the budget per capita as someone in another province? So as a member of the Appropriations Committee, as a representative of my district, that to me is irregular. But the legal side of things, the ICI and the Ombudsman told me, I am citing them here, that the list of proponents on the projects in the NEP will be very useful for their investigations because there are 421, they said, ghost projects, and they don't even know who are the proponents of those ghost projects. That's why I'm sorry, but it's a big decision to publish the list of proponents of projects because this might help the ICI and Ombudsman build cases against some of my colleagues here in the House. Sir, clarify ko na lang din. Yung allocables ba per se, illegal ba siya or irregular ba siya or is it more Yung irregular, dalawa. Una, hindi maipaliwanag bakit ang ilan napakalaki at ang ilan napakaliit. And then may mga observations ko tulad ng kung saan yung mga distrito na malaki, nagkataon maraming contractor. So yun sa akin yung irregular. Pangalawa, the fact na dinideny na may allocable. Sinasabi ng ating bagong DPW Secretary, whom I don't blame kasi mahirap talaga na ma-discuss to dahil ang daming mga nakikinabang na sila din ang nag-approve ng budget. Sinabi niya, hindi niya alam ano yung allocable na ito. Pero ito nga yung basehan ng ating 2026 budget pa. Yung irregular sa akin din, yung dinedeny nila na may ganitong sistema. At na ayaw man lang isa publiko ang datos na ito. Kaya nung nakuha ko ito nung Setyembre, hinihintay ko ang DPWH magsa publiko nito. At nung hindi nila isinapubliko, para sa mga nagtatanong bakit ngayon ko lang to ginagawa, ibinigay ko yung meron ako sa PCIJ. Ako yung source sa ilang mga ginamit nila sa kanilang file kahit na hindi sa akin ma-cite nung Nobyembre. Tapos, ngayon, sarili kong Facebook page din ang nag-upload. So, to summarize, dalawang bagay ang irregular. Yung hindi maipaliwanag bakit ang ilan malaki, ang ilan maliit ang budget na walang correlation sa population or land area or other reasonable metrics at the fact na dinedeny may ganitong sistema at itinatago ang datos sa publiko. But yung mas irregular, pag makikita natin ang mga line-by-line details on sino ang proponent at ang connection ng bawat isa sa contractor. Na sinabi ng ICI at Ombudsman, makakatulong sa kanilang mga hinahandang mga kaso ngayon. Sir, ano na lang sir, I'll play devil's advocate na lang din. Kasi baka po meron, yun nga, may sumisita na po sa inyo na bakit ngayon lang nire-release. Ang naiisip ko kasi sir, baka may magsabi na kung ibang congressman yan, sige, ini-name drop ko na, kunyari, Makabayan Black ang nakakuha ng dokumento. Walang, ano sir, walang condition eh. Ire-release na nila kasi wala silang pakialam sa DPWH eh.
So sir, parang are you also parang naninimbang po kayo kasi baka nga mahirapan yung trabaho niyo sa Kongreso kapag talagang inaway po kayo ng ibang mga congressman? Pwede kong banggitin ito ngayon. Sige po Nung, sir, sige po. nung October 16, nag-press briefing ako tungkol sa mga contractor appointees ng DPWH na ako ay napapasalamat. A few weeks ago, inamin ni Secretary Vince Dizon at ng DPWH na tama ako. Dalawa ng mga appointees ng bagong liderato ng DPWH ay mismong contractor ng DPWH. At yung isa na nagpasok sa kanila na nag-resign una na si Yusek Ari Perez ay konektado kay Congressman Edwin Garjola at sinubukang ilapit si Congressman Garjola kay Sec Vince para makakuha ng kontrata. Anyway, yun po ang backstory. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito, the fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. Okay sir, thank you po. Pero yan pong dahilan na pinatawag ako noong October 16 sa gitna ng press briefing para ipaalala sa akin ang budget ng distrito ko. But despite that, nagbigay ako ng file sa PCIJ at nilabas nila noong Nobyembre.